Praise the Lord. Amen to that, Brother John, na talaga nga po ang ating Panginoon ang siyang lahat sa atin. Amen, at tunay nga po na napakatapat ng Panginoon dahil lahat po ng mga promises niya na mababasa natin sa Biblia ay tunay nga po na tinutupad ng Panginoon. Amen, dahil isa lang po talagang hindi magagawa ni Lord, yan na yung magsinungaling. Amen. Dahil tapat po ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Alam ko po medyo nabitin po tayo sa ating pagpe-praise and worship sa Panginoon. I-reserve nyo dalaw muna yung energy na yan mamaya. Ngayon, ang prepare po natin ay ang ating mga puso at isipan. Namnamin po natin ang mainam ang message ni Lord. Amen. Sa mga sandaling ito, tatanggapin na po natin ang biyaya ni Lord. Amen. Yan ang word of God. Amen. So, tawagan ko na po ang ating mensahero sa hapong ito. At tinatawagan ko na po si Pastor Marvin Aguilar. Amen. Praise the Lord. Di ko alam. Hindi ko alam. Okay. Praise God. Surprise. Nagbubulay-bulay pa ako dun eh. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. So marahil po sa hapong ito ay nakaprepared po ang bawat isa at ang mensahe pong ito na ibibigay ng ating Panginoon ay sa bawat isa. At hindi lang po ito sa inyo, maging sa akin at sa mga tagang ibang manonood po natin sa live stream. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good example. Mabuting halimbawa. Amen. Tayo po ba ay mabuting halimbawa? Amen. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan, bad. Paminsan-minsan, good. Amen. Marahil po nakaka-relate kayo dito sa message natin sa hapong ito. Dahil marami pong mga bagay na kung minsan ang mga bata, minsan po, may masamang ginagawa ang matanda, but sa mata ng bata ay nagiging tama. Amen po ba? Nakuha po ba ninyo yun? Di ba? May kasabihan na ganon. Amen. Kung minsan, dahil ang isang tao, hindi siya nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi niya alam ang kautusan ng Panginoon, ang mga bagay na ginagawa niya, ay akala niya po ay ito ay bagamat masama, ay nagiging tama para sa kanya. But at the end, itong nakakakita sa kanya, ay ginagawa kung ano yung ginagawa ng taong yon. Amen po ba? For example, ang paninigarilyo. Yan. Ang paninigarilyo po, tandaan ninyo, kapag may naninigarilyo sa isang pamilya, sa gusto mo, may naninigarilyo din sa mga susunod. Amen po ba? Is that a good example? Sa mga kabataan? No. Alam po ninyo, nung panahon ko pa, kasi ngayon, mas panahon ko na ngayon noong nakalipas na panahon, siguro po mga 17 years ago, ilan ba yun? 1997. 1997, noong po ako ay desperado, walang magawa sa buhay, patapon, kumbaga saan ay talagang iba yung naging buhay ko at that time. Yung anak ko po, si Shake, siguro mga 97, 98, okay? Magto 2 years old siya. So, sabihin natin 98. Nandun po ako sa silid namin. Noong niro-roll ko yung aluminum foil, nakaka-relate kayo na. Yung aluminum foil, nung tinupi ko pong ganon, kinuha ko yung teeter, sinisip-sip ko yung shabu, nakita ko yung anak ko sa likuran ko, gumaganon din siya. May walis ting-ting sa kanyang bibig. Noong pong napalingon ako, nakita ko yung anak ko. Ito ba yung buhay na makikita sa akin ng anak ko sa paglaki niya? Doon po ako natigilan. In-embrace ko yung anak ko, tinapon ko yung shabu, and then, sabi ko,
hindi ito ang magiging buhay mo, anak. Amen po ba? Amen. Sa isang pamilya, tatay mo babaero. Sa ayaw at sa gusto mo, may magiging babaero. Amen po ba? Sa ayaw sa gusto mo. Sa family mo, kung mayroong pong broken family, sa ayaw sa gusto mo, may lilitaw sa mga anak mo. Am I right? Dahil yun ang nakikita nila eh. Nagiging good example po ba kayo, mga parents? Ha? Sa ayaw at sa gusto mo, kung anong ginawa ng magulang, yun din ang gagawin ng bata. Amen. Amen. Amen po ba? Mangyayari po yan. Dahil yan ay nakasulat. Praise the Lord. Amen. Aray ko. Sino pong natamaan? Magsabi ng amen. Praise the Lord. Salamat po. Are you ready, church? Nakuha po ba ninyo ang message? Ikaw ba ay naging mabuting example sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kamanggagawa, o bilang isang Kristiyano? May nagre-rema po ba sa inyo? Tahimik ka. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Acts. Acts 20:35. Ito po, napakaganda po ng sinabi ng ating kapatid dito, ni Pablo. Ang sabi po dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nagbigay po ng halimbawa ang ating kapatid na si Pablo. Amen? Sa inyo ng lahat ng mga bagay. So binigay lahat ng ating kapatid kung paano po mamuhay at maging magandang halimbawa sa lahat. Amen. Wala ka nang madadahilan, naibigay na eh. Nasabi na, nakita mo sa mga tao ito. Nakita nila sa tao ito kung anong ginawa niya. Mga bagay na naging uliran siya sa mata ng tao. Na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina. Paalala po yan. Na maging dapat kayong magsisaklolo sa mga mahihina. Ginagawa po ba natin yan? Ginagawa po ba natin yan? Na nakikita mo nahihirapan ang iyong kapatid, ang ginagawa mo pa, bagay nga sa kanya. Ba't hindi po ang turo sa kanya na sa atin ng ating kapatid ni Pablo? Amen po ba? Yan mismo po ang yung buhay ng iba eh. But ang sabi po niya, dapat kayo magsisaklolo sa mga mahihina. Kung hindi po, puro ano pa yung sinasabi natin sa kanya eh. Kasi nangyari sa iyo yan eh. Bagay nga sa iyo yan. But ang nais ng ating kapatid na tayo po ay tumulong sa mga manghihina. At alalahanin ang mga salita ng Panginoon na dapat po ang mga salita ng Panginoon ay nasa iyo, ng ating Panginoon Hesus Kristo, na siya rin ang may sabi. Sino daw po ang may sabi sa salitang ito? Lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mas pinagpapala po yung pang nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Pero may mga tao po na ilalayo nila ang sarili nila. Hindi ako kasama dyan. Hindi ako magbibigay dyan. So nasaan ang salita ng Panginoon sa buhay mo? Amen po ba? Nasaan ang salita ng Panginoon sa buhay mo? Na sinabi, alalahanin ang salita ng Panginoong Yesus. Alalahanin mo. Dapat nandiyan dyan lagi ang pagtulong sa iyong kapwa, lalo na po sa mga manghihina at sa mga mahihirap.
But, ang ginagawa mo, ilalayo mo pa yung loob mo sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Ilalayo mo pa yung bahay mo! Yung nasa tuktok ng bundok para hindi sila makapunta. Amen po ba? Huwag nawa. Dahil yan po ay command na dapat nating gawin. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Amen po ba? Amen. At tayo po'y magiging magandang halimbawa pag ginagawa natin ang mga bagay na yan. Sino po dito yung laging tumatanggap na lang, hindi nagbibigay? Tumatanggap ka! Tumatanggap ka! Every month, 500! Kaya mo ba yan? Mabubuhay ka ba sa 500? But yung nagbibigay, dahil bigay ng bigay, yung pagpapala ni Lord, hindi maubos! Amen! Ikaw tumatanggap lang, isa lang. Pero yung nagbibigay, tanggap ng tanggap, nagbibigay. Nakukuha po ba ninyo? Nagiging magandang halimbawa po tayo. Amen po ba? Nagbibigay ka ba sa church? Pag ano lang, pag meron, yung sobra-sobra. Sobra-sobra lang. But doon pa lang po, sinasarado mo na yung blessing ng ating Panginoon. Amen. But sa pagbibigay mo, sa pagtulong mo sa kapwa mo, hindi mo namamalayan, may ibang nagsusupply sa'yo. May ibang, hindi mo alam, saan ang gagaling to? Saan ang gagaling to? Hindi mo ba? Saan ang gagaling to? Nagbigay ka, 20, may darating, 100, nagbigay ka, 50, may darating 200. Dinars. Amen. Kala mo, peso lang yan, dinars. Amen. Pinagpapala. Kaya yan po yung dapat nating gawin upang tayo'y maging magandang halimbawa sa lahat. Ginagawa mo pa ba yan? Ginagawa mo pa ba yan? May tatawag sa'yo. Naku, isang araw po talaga, may tumawag sa akin. Pero, amen. Makikita kami sa Pilipinas. Amen. Praise God. Amen. Next slide po, dito po sa Tito. Ang sabi po dito sa Tito 7, 7-8, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang ulirang sa mabuti o mabubuting gawa. So dapat po ay magpakilala tayo na isang good example sa mga gawaing mabuti. At sa inyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Next slide. Pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila'y nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Amen. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala ka. Sa lahat po ng ating ginagawa, dapat po ay may kabutihan nakikita sa buhay natin. Upang sa kabilang panig naman, yung po mga iba ay makitaan tayo. At wala silang masabi sa atin. Amen po ba? As a Christian, dapat po, pag sinabing Christian, sinasabi, you are follower of Jesus Christ. At wala silang makita sa iyo. Nandun ka sa loob ng diskohan, nandun ka manginginom ka, nandun ka sa mga party kung ano-ano ang pinaggagawa mo. Na wala silang masabi sa atin. Makikita yung good example sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Yan po yung dapat nating gawin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Nung wala silang masabi, tignan mo nga naman yan, hindi naman born again yan eh. Excuse me po sa words, borbolin yan. Tignan mo, sa church lang yan, holy! But sa labas,
mura ng mura, kung ano-anong mga malalaswang lumalabas sa kanyang mga bibig. But, huwag po natin gawin yon. Dahil ang sabi ng Bible, upang hindi po tayo mahatulan, upang sila'y nasa kabila ay mapahiya po sila. Wala silang masabi sa atin. Amen po ba? Na maging good example. Ay, born again yan. Hindi natin may isasama yan. Amen po ba? Brad, halika. Disco tayo. Halika. Brad, alam mo na. Praise the Lord. Sabi ko na sa iyo, hindi mo nasama. Kasi, born again yan eh. Alam niya, salita ng Panginoon yan eh. Amen po ba? May dumaan. Alam mo yung bahay dyan? Mga born again yan. Tingnan mo, napakatay. Putot ko tita! Sabi ko, born again. Amen. Pag makikita mo, pamamahay nila, napakatahimik. Amen po ba? Napakaganda ng ang pagsama-sama ng isang pamilya. Amen po ba? Makikita, wala silang may dadahilan, wala silang masasabi sa atin. Amen po ba? Wala silang masasabi sa atin na huwag nilang sasabihin na, born again ba yan? Tignan mo naman kung magbihis yan. Tignan mo! Dito no. Di po ba? Born again ba yan? Paano masasabi born again? Tingnan mo, iba na naman yung kasama. Born again ba yan? Tingnan mo naman kung manalita. Sabi ng Kapampangan, mangang. Kung magsalita, mangang. Hindi, walang H eh. Mangang. Praise the Lord. Na dapat po ay hindi tayo makitaan ng ganon. Kundi, ang sabi niya, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang ulirang mabuting gawa. At sa iyong aral, ipakita mo na walang kamalihan. Ang kahusayan, pangungusap na magaling, na di mahatulan upang sila'y nasa kabilang panig ay mahiya. At sa iyong aral, na walang anumang masama masasabi tungkol sa atin. Mga Great Commissions, mga mananampalataya, mga one God believer, tignan mo sila, maamo, matulungin, mapupogi, magaganda. Tignan mo sila, napakagandang tignan. Amen po ba? Wala kang marinig sa kanila ng mga chismis. Am I right? Bakit wala nag-amen? Amen po ba? Yes. Tignan mo sila. Napakaganda ng gawain nila. May unity. Pag-araw ng Friday, nandyan ang dami nila. Tuwing morning ng Saturday, nandyan rin sila. Bukas nandyan kayo. Amen po ba? Wag po kayo magpasubo. Kapag galing dito sa puso, gawin natin. Amen. Pag nagaling sa bunganga, sigurado bukas, may mga demonyo na naman nakaganan sa nakadaganan. Lalo na kung kasing bigat ko pa. Amen po ba? So dapat po, yan ang makita nila sa atin. Maging good example tayo. Amen. Next slide. Malapit na po tayo magtapos. Dito po sa Proverbs, ang maluwang na lansangan ng matuwid ay umihiwalay sa kasamaan. Amen po ba? Siya'y nag-iingat ng kanyang lakad at nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Next slide.
Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa, ngunit walang babala sa kanyang lakad ay mamamatay. Amen. Ang mga masasama po, kapag hindi ka naging good example, tiyak na kapahamakan po ang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nilalang bahala mo ang salita ng Panginoon, yung kanyang mga utos ay siguradong kapahamakan po ang mangyayari sa iyo. Kapag hindi nakitaan ng good example sa buhay mo, tunay na mapapahiwalay ka sa harapan ng Panginoon. Anong nangyayari sa kanila? Namamatay sila, nawawala sila, humihiwalay sila, o anuman ang nangyayari sa kanilang buhay na hindi po sila nagiging matagumpay. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, maging uliran po tayo, gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Kahit anong gawin nila sa iyo, anuman ang paratang nila sa iyo, suklihan mo pa rin, gantihan mo pa rin ng kabutihan. Amen po ba? Yan po yung maganda eh. Kapag kung anuman ang sakit na ginawa niya sa iyo, huwag mong, ito matindi eh. Kung marunong siyang mambabae, ako rin, marunong akong manlalaki. Ganti, no? Are you a good example? Kung marunong siyang manlalaki, ako marunong akong maghintay. Hihintayin ko siya ng aking pagmamahal. Hindi po ba? Mas masarap yun eh. Amen po ba? Yun ang matindi. Maghihintay. Kahit ganyan? Oo. Pag magkita kayo, chup-chup, mama. Nandyan pa rin yung pag-ibig. Amen po ba? Nakaka-relate kayo, ha? Chup-chup, mama. Di po ba, Sister Rochelle? Amen. Ano man ang ginawa sa'yo, maging good example ka. Manatili ka. Kung ano ka, manatili ka. Iniwanan ka man, sumakabilang bahay man siya, hintayin mo sa pamamahay mo. Amen. Amen! Praise the Lord! At makita ng iyong mga anak ang ginawa mo. Hindi po ba? Hindi sila mapapagaya. Si Mami talaga. Amen. Bagamat si Mami, iniwanan kami ni Daddy, si Mami nanatili siya. Binuhay kami at hindi na nag-asawa pa. Amen po ba? Pinalaki kami ng maayos. Nakita namin ang good example sa Kanya. So gagayahin namin siya. At huwag lang magaya yung pag-ihiwalay nila ni Daddy. Amen po ba? I-break po natin yung curse na yan. Amen. Praise God. So, ang maluwag na lasangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasamaan. Ihiwalay po tayo sa kasamaan na siyang nag-iingat ng kanyang lakad at nag-iingat sa kanyang kaluluwa sa mga matutuwid. Amen. Iwalay natin ang ating buhay doon sa kasamaan. Praise the Lord. Na alam mo nang masama ang ginagawa nila. Oops, di ko dyan. O di kaya palalaanin mo siya, Brad. Hindi ganyan. Hindi ganyan, Brad. Ganito ang paggamit niyan. Tinuruan pa doon sa masamain, no? No. Dapat po, palalahanin mo, huwag mong gawin yan, masama yan. Amen. Praise God. Amen. Huwag po tayo magsi-ayon doon sa ginagawa nila. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa next slide, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 6:6 and 6,
Dito po ipinakilala po ni Pablo na paano siya lumakad sa ating Diyos sa pamamagitan ng ng kalinisan. Maging example po tayo dito sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandaang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi makunwari. Amen. Yan po yung pangaral ni Pablo na ipinakilala bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, na dapat po ay may kalinisan sa puso natin. May kalinisan ka. Amen. Malinis. Hindi yung mapag-isip ka ng kung ano-anong mga karumihan sa puso mo, sa isip mo. Dapat po yan ay malinis. May kaalaman sa salita ng Panginoon. May takot. Amen. Sa pagpapahinod, sa kagandaang loob, sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na nagdudwell sa iyo. Amen. At sa pag-ibig na hindi pakunwari. Marami po niyan. Kunwari. I love you. Amen po ba? I love you. Mga pag-ibig na papagkunwari. Dapat po, mamuhay tayo yung pag-ibig na tunay. Na mapakitaan mo na hindi lang sa bibig ng gagaling ang pag-ibig na yan, kung hindi ito ay nagagawa mo pa. Amen po ba? Nagagawa mo pa, na-share mo pa sa Kanya. Naipakikita mo pa sa Kanya. Napifeel niya na mahal niya ako. Amen po ba? Mahal niya ako talaga. Kasi mayroon pong pagmamahal na hindi mo mararamdaman. Naniniwala po ba kayo dyan? Yung sinasabi niyang mahal ka niya, mahal mo ba talaga ako? Oo naman, mahal kita. Pag galing ka ng trabaho, nakikita mo tulog. Kala ko, mahal ako nito. Tutulog-tulog lang. Wala. Wala. Hindi ka sa Pilipino yun. Hindi ka sa Pilipino yung mangangamot ka. Kala ko ba mahal ako nito? Makapaligo na nga. Wala. Wala. Taka na naman dito sa kwarto. Ha! Hindi pinlansya. Ano kaya yun, Kung tunay na pag-ibig ang ibibigay mo, pagdating pa lang ni Mr. si Mrs. nakangiti na. Amen? Nakangiti na. Tapos bigla siyang sasalubong sa'yo. Chup-chup, mwa. Yung pagod mo nawawala! Alika, my dear. Kain tayo. Sarap. Nakapagluto. Sasabihin sa'yo, love, pagkatapos mo kumain, maligo ka. Whew! May sabon, may shampoo, may body wash pa. Body shampoo, ano ba yun? Yung shower gel. Wag muna, dear.
Talikod ka. Ay! May powder pa. Nakikita mo, hindi mo ba? Napakasarap no? Pagkaano mo, nandyan na ang bango, ganda ng pagkaayos ng mga damit mo. Susuot mo. Alam mo, love, my dear, may surprise ako sa'yo. Yan. Yun naman ang gaganti namin. Amen po ba? Yun naman ang gaganti namin. Amen po ba? Kaya kayong mga kababaihan, maging magandang halimbawa po tayo. Amen? Amen! Praise the Lord! Para naman kaming mga kalalakihan, mga asawa ninyo, ay mayroon kaming surprise. Woo! Amen! Amen! Kapag hindi nyo ginagawa yan, wala kay surprise. At hindi lang po yun, yung mga nakakakita sa atin, yung nakakakita, hindi lang po yung mga anak, maging yung mga kasambahay pa ninyo, yung mga kasama sa bahay. Wow, ang ganda ng pagsasama. Amen po ba? Napakaganda ng pagsasama nito. Napakaganda. Sana ako rin ganito. Amen po ba? Maganda. Amen. So, nagiging good example po tayo. Amen. May kalinisan, may kaalaman, ano pa? May pagpapahinod, kagandahang loob, nandyan ang Santong Espiritu, at ano? At sa pag-ibig na hindi pakunwari, na tunay na pag-ibig ang ibibigay mo. Praise the Lord! Amen. Yung mga singles natin, sino kayang mapalad? Yan. Yung mga wala naman yung mister dito, pag-uwi ko. Yung mga nandito na, gagawin ko para may surprise. Mga kalalaki, gawin po ninyo yun. Amen po ba? Gawin ninyo yun. Kung ano ang ginagawa ng mga misis sa inyo, susuklian po ninyo yun ng maganda. Amen. Praise the Lord. Malapit na po, malapit na. Amen. Dito po may senaryo po tayo dito sa Job 1:8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Amen. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal na matuwid na lalaki na tatakot sa Diyos at umiiwalay sa kasamaan. Napansin ni Satanas si Job dahil siya po ay tunay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kapag ikaw ay hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon, ang demonyo hindi ka napapansinin. Bakit? Kasi sa Kanya ka na. Nakuha po ba ninyo yung gusto sabihin? Napapansin ka ni Satan kapag alam niya ikaw ay diretso sa Panginoon. Kaya kung minsan sasabihin mo, kung paano ako lumalapit kay Lord kung saan naman maraming problema. Am I right? Kung paano ako lumalapit sa iyo, Lord? Kasi nga, napapansin ka na ng demonyo. Amen po ba? Napapansin ka na. So, ang ginagawa ng demonyo para hindi ka tuluyan dumiretso, bibigyan ka ng mga harang na yan. Amen. Amen. Bibigyan ka na. Halika rito, bro. Halika rito. Sample. Yan. Lumalakad ka ng diretso. Ang demonyo po, gumaganyan yan. Hindi po akong demonyo, ha? Praise God. Amen. Ganun ang gagawin niya. Papansinin ka na niya But kung ikaw ay pagganong-ganon, paliko-liko, ang demonyo hindi na, binabayaan na yan Kaya na, sa kanya na yan, alam na niya Amen po ba? But ikaw, tignan nyo,
kapag lumalapit ka kay Lord, mamaya lang, nandito kayo ang demonyo, pag ganun-ganun na yan, ang demonyo sa inyo. Pero pag ikaw ay nadala sa Kanya, sorry ka na lang. But si Job, hindi po siya bumigay. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nakakantok po ba? Amen. Praise God. Yan ang demonyo. Yan si Satanas. Kapag ikaw ay nakikita niya, diretso, may mabuting halimbawa sa buhay mo, sigurado lang po, nandiyan na yan. Sa harapan mo. Papansinin ka na niya. Amen. Bakit ako, pastor? Hindi ako pinapansin ni Satanas. Ikaw nakakaalam yan. Ikaw nakakaalam ng buhay mo dyan. Amen po ba? Pero kung ikaw ay matuwid, pastor, bakit ginagambala ko lagi ni Lord? Ay, ni Satan? Kasi nga, nasa matuwid ka eh. Amen. 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 Marami dito hindi ginagambala yata. Amen. Praise the Lord. May senaryo po dito sa Book of Daniel. Napakaganda. Dito po tayo magwawakas. Amen. Dito po sa Daniel 6:3. Dito po yung, alam niyo ito, nung kay Haring Dario, nung kumuha siya ng 120 na gobernador, na isa si Daniel doon sa tatlo, Doon sa tatlo naging siya isa siya sa mga pangunahing tatlo. 'Di ba? Na naging naging gobernador, tagapanguna. And then anong nangyari sa mga gobernador na ito, 'di ba? Pilit nilang hinuhulog si Daniel. 'Di ba? Basahin natin. Na magkagayon, ang Daniel na ito ay natangi ng isang pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at inisip ng ari na ilagay siya sa buong kaharian. Amen. Next slide. Na magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng masusumbong labang kay Daniel. Totoo po yan. Talagang nag-aano sila na mayroon silang ano ba tawag dito? May pintas, tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nakasumpong ng anumang kadahilanan. May kakulangan man, palibhas tapat siya, walang anumang kamalian, may kakulangan, masumpungan sa kanya. Next slide. Na magkagay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang may sumbong laban sa Daniel na ito. Liban na tayo makasumpong ng laban sa kanyang mga tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Wala silang makita. Amen. Walang makita. Alam po kung anong ginawa nila? Yung pananalangin ni Daniel, doon nila tinira. Dahil sabi nga nila, talagang gumagawa sila ng mga problema. Sabi nila, Haring Dario, dapat po sa 30 days, di ba? Sa 30 days, dapat po walang sasamba ng sinumang Diyos. O tao, dapat ikaw lang ang sasambahin. Si Daniel po talaga palasimbayan sa ating Panginoon. Amen. Wala sila makita, pero sila, may mga tao pong ganon. Amen. Kukunin yung yung kahinaan mo, kukunin nila kung ano mga gagawa nila, masisiraan ka lang. May mga tao pong ganon. Amen po ba? Na kung minsan, maganda yung mga pinapakita mo sa kanila, pero talagang kukuha pa sila ng mga maling ginagawa mo. Amen. Pero sa Panginoon po, di tayo makaka-escape. Anong ginawa nila? Kahit sinabi nila, Haring Dario, tingnan mo, yung lingkod na yan, na ginawa mo pang pangunahin sa mga gobernador mo, anong ginagawa niya? Sumasamba siya sa kanyang Diyos. Anong ginawa po ng hari? Dahil ang hari, ang salita niya hindi mababali, hindi po ba? Anong ginawa nila? Hinulog nila sa mga leon. Amen. Kinabukasan,
Nag-aalala yung hari. But dahil matuwid ang taong si Daniel, hindi po siya nilapa ng mga leon. Ganun na lang kagalakan ng hari. Dahil sabi niya, niligtas ka ng iyong Panginoon. Alam po ng hari. But anong ginawa ng hari? Doon sa mga mapanira, sila yung nilagay doon sa mga leon. Anong nangyari? Sila po ang kinain. Amen. Kapag nasa Panginoon ka, kapag ikaw ay matuwid sa Panginoon, sino man ang sisira sa iyo, walang sino man ang makakasira. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Lalaban sila sa iyo, pero hindi ka nila kaya. Amen po ba? Kahit anong gawin nila sa iyo, wala silang magagawa dahil yung kabutihan nasa puso mo. Amen. Yan, gawin natin. Ganito, ganito. Abangan natin yan. Abangan natin yan. Hindi po nila magagawa yan. Dahil bibigyan sila ng kalituan ng Panginoon. Amen. Ito. Lalo na po sa mga, may mga ano, ito, gawin natin, lagyan natin sa bag yan. Lagyan natin ito sa bag niya para mahuli ng mga ano. Pero hindi nila maiisip yun. Dahil ang Panginoon, isasarado ang mga isip niya. Bakit nangyayari kung minsan nasi-set up ka? Dahil wala sa iyo ang Panginoon. Tandaan mo yan, kapag ikaw ay na-set up, wala sa iyo ang Panginoon. Bakit? Dahil umiwalay ka sa Kanya. But kung ikaw ay tuwid sa ating Panginoon, anuman ang gawin nilang pagsiset up sa iyo, wala silang magagawa. Wala silang magagawa sa buhay mo. Dahil nandun ang Espiritu Santo ng Panginoon sa iyo. At ang kabutihan ng Panginoon, nandun dyan yung good example mo, hindi sila, bakit mo gagawin yan sa Kanya? Napakabait naman na tao yan eh. Oo nga, no? Oo nga, mabait nga siya. Sige na nga, alisin ko na ito. Di po ba? Pero kung ikaw ay wala ang Diyos sa iyo, kapag naglagay yan, wala silang masasabi, dagdagan mo pa. Para pag mahuli yan, kulong yan. Amen po ba? Ganun po ba yung pag-uugali natin? Good example sa bawat isa po sa atin. Good example sa mga kamanggagawa natin. Good example sa mga magulang na maging uliran po tayo ng mga bata. Good example po, dapat tayong mga magulang maging good example tayo sa ating mga anak. Upang sa gano'n, sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-iisip, at hindi po nila magawa yung mga kamalian na ginawa natin noon pa. Kung hindi sila ay mapabagong isip at paglakad nilang matuwid sa harapan ng Panginoon. Last verse. Ito po talaga, final ito. May naantok na magsabi ng amen. Wala pa. Sa 1 Thessalonians 5:1-5-8. Ang sabi po dito, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng iyong nalalaman kung ano pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo. Dahil sa inyo, next slide, dahil sa inyo, kayo'y nagsitulad sa amin. Amen. At sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita ng malaking kapigatihan at may katuwaan sa Espiritu Santo. Amen. Next slide. Ano pat kayo naging uliran ng lahat ng nananampalataya na nga sa Macedonia at na nga sa Akaya. Next slide. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon na hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako na natanyag ng inyong pananampalataya sa Diyos
ano pat kami ay wala nang kailangan masabi pang anuman. Amen. Praise the Lord. Dahil po sa pamamagitan ng mga salita na ipinangaral ng mga lingkod ng Panginoon, ito ay nagkaroon tayo ng kagalingan, at ang kagalingan na ito ay nagkaroon tayo ng kaalaman. At ang kaalaman na ito ay nagkaroon po tayo ng pagtitiis at pag-ibig na nabuo sa ating puso. Amen. Maging uliran po tayo, maging magandang halimbawa po tayo sa lahat. Lalo na po tayo mga mananampalataya sa harapan ng Diyos, tayo mga Kristiyano na nasasabi na kung nilalagay mo pa sa iyong CV, I am a Christian, religion Christian, pero kung ano man po ang mga pinaggagawa mo, dapat po pag sinabi mo, pag sinalita mo, gawin mo sa buhay mo. Na wala po silang sa atin masasabi bilang isang tunay na mananampalataya. Na maging good example po tayo sa mga nakakakilala sa atin. Amen po ba? Hindi lang po yung nandito tayo, okay. Ay, nakikilala ko yan, nakikilala ko ito, nakikilala ko yan, okay yan, mabait ito. But sa iyong pamamahay, iba po yung ginagawa mo. Huwag naman po. At dawa po, kahit nandoon tayo sa pamamahay, may nakakarinig, o mayroon po tayong mga katabing bahay, o may mga kasamang bahay, ganun po, kung ano yung ginagawa mo sa church, ganun din po yung ginagawa mo sa bahay, at sila po ang mamamalita. Hindi ako naniniwala sa taong sinasabi mong yan, dahil yan, kilala ko siya. Kung paano siya sa church, ganun din siya sa kanyang pamamahay. Amen po ba? Maging magandang halimbawa po tayo sa ating mga anak. Amen po ba? Mga nanay, makitaan po sa atin bilang isang magulang. Amen. Yung tunay na tunay na magulang, yung protection natin sa ating mga anak. Amen. Yung masasabi nila, darating ang panahon na hindi natin sila pinabayaan. Amen. Hindi tayo nagkulang. Hindi lang po sa mga pera kung minsan. Amen po ba? Minsan po kasi may mga magulang, ang kanilang pinapadama lang sa kanilang mga mahal sa buhay, yung puro pera na lang, pera na lang, pera na lang. But tandaan po ninyo, kaming mga anak, kailangan po namin yung mga yakap ninyo na mga nanay. Kailangan namin yung kapag mayroon kaming mga karandaman, nandiyan ka sa tabi namin. At yun ang nagpapalakas sa amin. Amen po ba? Amen. Hindi po yung mga katabi ninyo, yung mga ibang tao, yung inaalagaan ninyo. Mga magulang, mga kapatid. Iba rin yung care ng nanay. At maging example ka sa kanila. Amen po ba? At kami namang mga anak, ganun din po. Maging good example din po kami bilang mga anak sa aming mga magulang. Amen po ba? At tayo po, mga nakikipagtrabaho, ganun din po ang gawin natin. Maging good example po tayo, hindi po tayo palaaway sa mga kasama natin sa trabaho. Na biglang mabundol ka lang, sumusobra ka na! Nakakatatlo ka na! Kanina inipit mo yung pa ako, tapos ginunting mo pa ako. Oh, natusok ng gunting. Amen po ba? May mga ganon. Dapat po, kung ano man ang ginawa sa'yo, ay sis, tinamaan mo ata ako. Di po ba? Ay sis, Brad, maging ganon po tayo. Amen. Amen. Huwag po natin gawin yon. Boss, look at her. See? Sleeping again. Susumbong ka agad no? Huwag naman po. Pabayaan mo lang. Pag nandiyan na si boss, gisingin mo. Sis, nandiyan na si boss. Hindi po ba? Dapat yan. May mga ganon. Huwag po tayo maging sip-sip din sa mga boss natin. Na para lang na maging maapakan yung mga kasama natin sa trabaho. Maging good example po tayo. No? Wag po yung magiging good example ka, maging sip-sip ka lang, good example. No. Bad example po yun. Amen. Amen. At higit sa lahat, maging magandang halimbawa po tayo sa harapan ng Panginoon. Sa lahat ng nakakakita sa atin, sa lahat ng mga bagay na natutunan natin sa church,
dalin po natin yan, bit-bitin natin yan. At upang sa ganon, mga tao na sa labas, wala silang masabi sa atin bilang isang mananampalataya. Tumulong tayo sa mga manghihina, tumulong tayo, at ang pagbibigay ay mas higit pa pinagpapala kaysa doon sa tumatanggap. Amen po ba? So tayo po lahat tumayo. Praise the Lord! Are you blessed, church? Amen. Nawa po, mayroon po tayong natutunan sa araw na ito. Alam po ninyo, tandaan ninyo, meron lang po akong kwento sa inyo. Noong pong sa buhay ko noon, nandun pa kami sa hindi magandang buhay. Umuwi po kami ng aking kaibigan na si Kuya Erning. Kuya Erning, yes. Noong umuwi kami, galing kaming kumuha ng shabu dahil magsisession kami that time sa kanila. Nabigla siya. Sa nakita po ng dalawang mata niya, nakita niya anak niya, nagsashabu. Ngayon, itong magulang na ito, kumuha ng 2x2. Ipapalo niya sa anak niya. But ang sabi ko sa kanya, Kuya, sandali. Bakit mo pagbabawalan ang iyong anak na ikaw mismo hindi mo pinagbabawalan ang iyong sarili? Tandaan mo, kung ikaw ay naninigarilyo, makikita mo anak mo naninigarilyo. Mababawalan mo ba siya? Hindi. Kung ikaw ay manginginom, ang anak mo nanginginom, kuminsan po katabi mo pa ng mesa eh. Anak, tagay mo pa. Are you a good example sa iyong mga mahal sa buhay? Nagiging magandang halimbawa ka ba? Na alam mo naman, ang alak hindi po maganda sa katawan ng tao. Pero ang anak mo, tinuturuan mo pa sila sa mga ganong bagay. Minsan nga, ang ama lalabas sa hotel, magkakasabay pa ng anak. Anak, bakit ka nandito? Umuwi ka! Itay, bakit nandito ka? Alam ba ni mami yan? Sakit no? Lumakad po tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. Maging uliran po tayo sa buhay na ito. Ang buhay po, napakaiksi lamang. Sa Facebook nga nababalitaan mo, patay na si anan. Condolence. Alam mo, ang tao ito mga picture niya talagang nakaganon pa, malakas. Iba-ibang mga post pa, walang sakit. All of a sudden, patay na siya. Saan kaya ang mga tao ito? Na hindi sila naglingkod sa ating Panginoon. Hindi nakitaan sa kanila ang good example sa buhay nila. Ito lang pong gusto kong sabihin sa araw na ito. Abang may lakas ka, abang may hininga ka, maging good example po tayo sa lahat na nakakita sa atin. Nasa loob ka man ng pamamahay mo, nasa labas ka man ng pamamahay mo, may makukuha po sila, mapupulot sila sa iyo na mga tama. Lalo tigit sa lahat, sa salita ng Panginoon. Marahil po mga iba sa atin, nakaligtaan na yung mga good example sa buhay. Marahil ikaw ngayon, nalulun ka na talaga sa buhay mo na may mga kasamaan. Nakalimutan mo na, nakaligtaan mo na ang ating Panginoon. But still, I tell you, sister, brother, di pa po uli ang lahat upang gumawa ng mga bagay na mabuti.
Sa oras na ito, tayo pong lahat ay yumukod dumalangin. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, Panginoon. Nagkakaisa po kami sa oras na ito sa panalangin, Panginoon. Panalangin na pagpapatawad sa mga nagawa po namin mga kasalanan. Kung kami man, Panginoon Lord, na mga magulang, mga anak, o nakikipagtrabaho, kung meron man po kami, Panginoon Lord, na mga pagkukulang, o hindi sila nakakita ng mga good example sa aming Panginoon, sa oras na ito, Lord. Linisin mo po ang aming puso, Panginoon. Ang aming isip. Baguhin mo ang buhay na ito, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon Lord, sa buhay na ito ay maranasan naman po namin ang paggawa ng mabuti. Sa oras na ito, Panginoon Lord, narito po ang bawat puso ng aking mga kapatid, Panginoon. Tunay nga, napakabuti mo. Patuloy mo kaming pinapanahanin, Panginoon Lord, sa bawat buhay namin. Narito po ang bawat kaluluwa, Panginoon Lord, na lubos, na humingi ng panibagong puso at panibagong buhay para sa iyo. Ayahan mo, Panginoon Lord, na kami po ay makapaglakad ng matuwid sa iyong harapan. At sa oras na ito, Panginoon, tinatagubilin ko po ang bawat isa sa iyo. Sa iyong paningin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay huwag mahiwalay sa iyong paningin. Lagi mo pong bantayan ang bawat isa sa amin. Lagi mo pong ipaalala ang iyong kabutihan at ang iyong mga salita sa bawat buhay namin. Patuloy ka na maghari sa buhay namin, Panginoon, at magiging magandang halimbawa po kami sa bawat nakakakita. At hindi po kami magiging katitisuran, Panginoon. Gawin mo po kami, Panginoon Lord, na tunay na matuwid buhay nito. Ang bawat kaluluwa na naririto, Panginoon, sa bawat pangangailangan nila, ikaw, Panginoon Lord, ang mag-supply. Sa bawat may mga karamdaman, Panginoon, ikaw ang magpagaling. Sa oras na ito, Panginoong Yesus, gumawa ka ng miracle sa bawat isa sa amin. Na sa bawat takbo ng aming buhay, sa bawat kilos ng katawan na ito, sa bawat pag-iisip ng isipang ito, at maging sa pagtibok ng aming puso, tuluyan mong bantayan upang sa ganon, Panginoon, ay hindi po kami makasakit ng damdamin ng aming kapwa. At higit sa lahat, hindi po kami magkasala. Kaya Lord, salamat po sa mga salita mo na nagkaroon, Panginoon Lord, ng pananampalataya sa bawat puso ng mga tagapakinig sa oras na ito. At huwag mong iwalay sa kanila, Panginoon, ang bawat salita mo na kanilang narinig. Kundi, Panginoon Lord, ay ito'y tuluyan nilang magamit, malagay sa kanilang puso't isipan, Panginoon, na mahalin ang bawat salita mo, Panginoon, sa aming buhay. Dahil, Panginoon, ang mga salitang ito, ang siyang tunay na magdadala sa matuwid na daan at ang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ayahan mo, Panginoon Lord, na kami makapagpuri, makapagpasalamat, makaawit sa iyong harapan.
at na maging bukas. Palad po kami, lalo na po sa mga nangangailangan. Salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin sa natatanging pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise the Lord.